Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian Lisa Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 23, 2024. Ngayong araw po ay ating tatalakayan ang ating panibagong series, panibagong theme, which is the Lordship of Christ over all things. Ang Panginoong Kristo ang Panginoon at Hari ng lahat ng bagay, lahat ng aspeto ng ating buhay. Specifically, ang topic po natin for today is Jesus reigns all of our existence. If Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Now, ang ating talata po ay magkagaling sa Romans chapter 14 verses 7 to 9. Sabi po dito, for none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord, both the dead and the living. Sa Tagalog po, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo ay nabubuhay, para sa Panginoon tayo ay nabubuhay. At kung tayo ay namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga sa nabuhay o sa namatay, sa mamatay tayo ay sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ngayon naman po ay tayo dadako sa mga katuruan na aking natutunan mula sa talatang ito. Una po, we belong to the Lord. Tayo po ay pagmamayari ng Panginoon. Kailangan maunawaan natin na ang buhay natin ay hindi natin pagmamayari, kaya huwag tayong mamuhay na sinusunod lamang natin ang ating mga sarili. Nagdedesisyon tayo sa pansarili lamang nating kapamaraanan. So, do not call Jesus your Lord if you do not want Lord to run your life. Tandaan po natin, palagi po dapat natin iisipin na hindi natin pagmamayari ang ating mga buhay, kaya hayaan mo ang Panginoon na kumilos sa buhay mo. Also, we live and die for the Lord. Meron po tayong reason kung bakit tayo nabubuhay at namamatay. We live and die for the Lord, not for ourselves. Meaning, whether you are alive or not, it is for the Lord. Ang buhay natin ay may purpose at ayun ay para sa ating Panginoong Kristo. Mamatay na buhay para ito sa Panginoon. And lastly, we will be judged by the Lord. So, tayo po ay namumuhay at mamamatay para sa Panginoon dahil we will be judged by the Lord. We will all stand before God's judgment. Sabi po doon, we will all stand before God's judgment seat. Kaya po lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, mapapanagutan po natin iyan sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo haharap sa Panginoong Kristo. So paano po natin ito ma-apply ang ating application? Tatlo po. Una po, count your days. Bilangin natin ang ating mga araw. Planuhin natin ang gagawin natin sa bawat araw, mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoong Kristo. Also, make your days count. So hindi lang dapat natin binibilang yung araw natin. So dapat gawin natin meaningful ang buhay natin, hindi lang yung binibilang natin kung dapat ginagawa natin yung mga bagay na magbibigay kabuluhan sa ating mga buhay. And lastly po is live and die for the Lord. Tayo po ay mamuhay at mamatay para sa Panginoong Kristo. Whether we live or die, it is for the Lord. Kaya kapag namatay tayo, ito na yung hangganan na binigay sa atin ng Panginoon. So, tandaan po natin na kapag tayo ay namatay, hindi po ito yung ending. It is just a new beginning.